Bumwelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi raw trabaho ng isang pangulo ang pangunguna sa pagsira ng mga nasawatang iligal na droga. Patutsyada ng palasyo, trabaho ng pangulo na ipakita ang layunin ng kasalukuyang administrasyon na matuldukan ang ipinagbabawal na gamot. Nais ng pangulo na masawata ang droga, ang iligal na droga sa ating bansa. At ang pagtatrabaho po ng pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At nagsisilbi rin po itong inspirasyon sa taong bayan na nagnanais na masawata ang iligal na droga. Mas mabuti na rin ayon sa palasyo na masiguro mismo ng Pangulo na hindi na mapapakinabangan ng mga nasa koteng kontrabando kaysa hayaang mawala gaya ng droga na nadiskubre sa isang magnetic lifter noong 2018. Baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So, ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago. Dapat nakikita ng taong bayan. Dapat nagre-report ang Pangulo sa taong bayan. Sa usapin naman ng pagbiyahe ng bise sa ibang bansa, hindi naman daw ito kinukwestiyon ng administrasyon, lalo kung personal trip. Pero kung kasabay niya na ang kanyang official function bilang opisyal ng pamahalaan, giit ng palasyo. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia. At hindi naman ito tututulan ng administrasyon. At ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno, pero pang personal trip. So, magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya ay nagtatrabaho bilang Vice Presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function? Sa naging pahayag naman ng bise na itinutulak ang impeachment laban sa kanya dahil siya umano ang frontrunner sa 2028 presidential elections, giit ng palasyo. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lang pang magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. At sabi nga natin, kapag ikaw ay taong bayan, ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.